ng national government for upgrading, di ba? Upgrading. So yun ang isang pinagagastosan natin. At isa doon sa mga palagay kong nakatulong para mabawasan ang gutom ay nagbigay tayo ng mga pagkain, food for school ng bigas doon sa mga mahihirap na at saka yung mga hungry areas, although Pangasinan is not one of the hungry areas. Pag pumapasok yung mga bata, binibigyan sila ng bigas para sa pamilya nila. We were doing this in the poorest provinces and the hungriest provinces. So, malaking tulong palagay ko yun dun sa... And I think we should continue this, but hopefully in tandem with NGOs, civic organizations, yung simbahan. Si Serge Remonde, ang ating press secretary, tiga Cebu. At doon sa Cebu, pwede nga ikwento yung magandang halimbawa, no, Serge? Together with the Cardinal Vidal, yung ating mga school feeding program. Kasi ang Cebu, hindi rin nagugutom. But because we have a partnership with the church, we're able to work also on the school feeding. Yes, ma'am. Parang naging pilot nga po natin ng tinatawag nating church-government relations, yung nilaunch ng ating mahal na Pangulo with His Eminence Ricardo Cardinal Vidal sa Cebu po about 2 weeks ago. Yung joint feeding program po ng ating pamalaan at kasama po at partner po ang ating simbahan. Dahil ito pong magandang partnership po ng ating pamalaan at simbahan because iisa lang naman po ang layunin ng ating pamalaan at ng simbahan pagdating po sa pagtulong ng mga mahirap, lalo na po sa pagpapakain ng mga nagugutom. So ito yung isang area na napakaganda po ng partnership ng ating mahal na Pangulo at ng ating mga leaders sa simbahan po sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, tulad po ni Cardinal Vidal ng Cebu at ni Cardinal Rosales po ang ating Cardinal sa Maynila. Okay, Madam President, talagang mapalad po ang ating pong lalawigan ng Pangasinan dahil yun nga po, kayo po ay nandito together with your cabinet secretaries at pwede po bang malaman, Madam President, aside from yung hunger mitigating programs na nabanggit na po ninyo initially, ano pa pong mga paksain na inyo pong tatalakayin sa inyo pong gaganaping cabinet meeting? Dito nga sa ating Global Recession Impact Monitor para maiwasan nga ang epekto, malubhang epekto sa ating bansa, jobs and training opportunities for our young graduates. Dahil panahon na ngayon ng graduation. So marami ka mga bagong graduates sa maghahanap ng trabaho. So we have to help provide them with jobs and more training opportunities para tuloy sila mag-aral at pagpasok nila ay magandang kanilang papasukan trabaho. So, yun ang isang napaka-importante kailangan gawin. So, we have to check on the employment situation at saan yung mga trabaho, bagay ba yung mga graduates natin, yung pinag-aralan nila doon sa kanilang trabaho available. Kung hindi, they have to be retooled. Yan ang kailangan gawin natin. So, we have to tackle many challenges sabay-sabay para manatili yung ating ekonomiya, yung ating way of life. Pero sa panig ng pamahalaan, magagawa lamang natin yun if we live within our means. And we have to run a lean and efficient government. Kahit na sinabi kong hindi na tayo mag-lay off ng mga may plantilla, hanggang kahit na redundant yung position, hanggang mag-retire yung nasa pwesto, ganun pa man, we have to stay lean and efficient. At kasama dito yung sinabi ko nga, sa paggastos, kailangan maingat tayo. And on the part of our economic managers, kakailanganin na we still continue to work towards a balanced budget. Kung hindi man balance ngayon, towards a balanced budget. And all the while, at the same time, gumagastos tayo sa mga masusing programa ng pamahalaan. Okay. Madam President, follow-up lang po doon sa irrigation facilities dito po sa Pangasinan. Pwede po bang malaman ang development o status ng Agno River Integrated Irrigation So kung Project? naalala nyo, yung unang nung panahon ni Pangulong Ramos, nagawa yung Agno River as a flood control system. So ngayon, sa ating administrasyon, ang hinangad natin na itong tubig ng Agno, yung kesa lang iiwasan ang baha,
gamitin natin yung tubig para sa irigasyon. Yan naman ang ating linalakad ngayon. Pero maraming na problema ng ating JBIC funding for that. Una sa lahat, there were problems even in the first phase na kinailangan ayusin, hindi ba? Tapos noon, yung mga nandoon sa Benguet, yung mga IPs doon na hinihintay yung kanilang parte, yung kanilang benepisyo. Mga ganun, mga leftover issues. Tapos noon, meron pong napatay na tribal leader. Oo, so Funding po na dapat na nanggaling sa JBIC, medyo naputol. Tapos noon, yung JPEPA, pinigil pa ng mga opposition. So, matagal. So, lahat nun nabinbin. So, in the meantime, nung nagkaroon na ng pera yung pamalaan dahil sa VAT, sabi ko, wag na natin hintayin lang yung JBIC. Yung magagastos natin on the irrigation canals, gastusin na natin. So, ang iwanan lang natin sa JBIC, yung malaki at matagal, which is yung re-regulating fund. Okay. Kailangan kayang paliwanag ni RT ano yung re-regulating fund? Babalikan po namin yung paliwanag po ni Sekretarya patungkol ho sa re-regulating fund. Diyan po sa San Nicolas po yan, Pangasinan. Yes. Makalipas po ang break po natin para po sa mahalagang paalaala. Our President, Gloria Macapagal-Arroyo, balikan po natin yung sagot po ni Secretary Yap ng Department of Agriculture patungkol po sa re-regulating fund. Opo. Kung hindi po kasi mapondohan yung regulating fund dito, tuloy-tuloy po, pag nag-release po yung San Roque Power ng tubig, dire-diretso po sa river, diretso na po sa dagat yan. Napakalaki pa po ng areas ng Pangasinan na pwedeng patubigan. Kaya nga po ipinag-utos ng Pangulo last year na umpisa na yung pagpopondo habang makunan natin to ng foreign So, fund. March 27 ang bidding para sa re-regulating fund. Oh, March 27. That's very near, few days from now. But from last year to this year, last year naglabigan ng 300 million, this year another 300 million, tuloy-tuloy ang pagpapagawa ng mga irrigation channels ngayon. Sinasalo ngayon yung diversion channel. Para pag natapos po ito, dire-diretso po ang pagpapatubig sa 34,000 hectares dito. So malaki po yung magagawa ang idadagdag na 34,000 hectares dun sa 178,000 hectares ng Pangasinan. Okay. Ay iba tayo, Madam President, at sa ngayon pong meron pong global financial crisis na umaapekta rin po sa ating bansa, kailangan din pong magtipid po tayo at yung ang sabi po ninyo kanina, huwag mag-lose tayo ng ating mga resources. So, pwede bang elaborate po ninyo, Madam President? Yung isa, yung 1.5% saving ng MOOE na ilalagay sa emergency employment. Tapos noon, dapat yung kuryente, bawasan by 10% ang paggamit. Tapos noon, yung paggamit ng fossil fuels, bawasan ng 25%. Yung mga incandescent bulbs, palitan, gawing compact fluorescent lamps. Yung mga nasa malalaking syudad na government vehicles, dapat 20% nun palitan na sa mga natural gas using or other cars using other fuels than gasoline. Tsaka yung pagdating ng Independence Day, ay hindi na tayo magpaparada na ang gastos ay 30 million pesos. Imbes na parada, gagawa tayong mega jobs fair para sa mga nawalaan ng trabaho, gaya ng mga constituents ni Mads coming from Dubai and Qatar, at saka yung mga nawalaan ng trabaho sa export-oriented industries. Meron tayong mga program champions sa emergency employment sa bawat lugar. Dito sa Pangasinan, dahil meron akong dalawang full-blooded Pangasinense na cabinet member, si Pincoy Duque at saka si Pincoy Kalahati. Pero dito napanganak at lumaki. Si Pincoy Kalahati kagaya ko, half Kapampangan and half Pangasinan. Pero dito siya napanganak, dito siya lumaki. At saka si June Esperon, they are both in charge of taking care of emergency employment, Mads, dito sa Pangasinan. Kaya siya ang
sila ang iyong mga kabalikat. So they will take charge also of the emergency, yung mega jobs fair that will cater to the people here in Pangasinan. So yan ang gagawin natin. So yun ang mga bagay na yon para umiwas nga ng gastos. Yeah, that will be on June, Madam President. June 12, 13, and 14. Sabi ni Secretary Roque, 3 days. Kasi yung June 12 will be emergency employment fair. Yung gobyerno ang mag-hire for emergency employment activities. Tapos yung sa